Ngayon po ay Monday ng ikalawang linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na ang pangalan ay Nicodemo. Isang gabi, nagsadya siya kay Jesus. Guro, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa na mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya mararanasang paghaharian ng Diyos. Paanong may papanganak na muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang tao'y ipinapanganak ng kanyang mga magulang ayon sa laman, ngunit siya'y ipinanganak ng espiritu ayon sa espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan napaparoon. Ganon din ang nangyayari sa bawat ipinanganak ng Espiritu. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ikaw ba ay born again na? O ikaw ba ay naisilang ng muli? Are you a born again Catholic? Sinabi po ng Panginoon sa mabuting balita na maliban na ang tao ay maisilang muli sa pamamagitan ng tubig at Espiritu Santo, hindi siya mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng maisilang muli o maging born again? Ang pagsilang muli na tinutukoy ni Jesus ay isang pagsilang sa Espiritu, spiritual birth, ng bagong buhay at ugnayan sa Diyos bilang kanyang mga anak. Ang pagsilang muli ay ang pagpasok sa lipunan saan pinupuri at sinusunod ang Diyos, mamuhay bilang kanyang mga anak at mamuhay sa tinanggap ng bagong buhay mula sa Diyos. Ang walang katapusang buhay ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan at kalayaan mula sa kasalanan at takot sa kamatayan. Ang pagsilang muli sa pamamagitan ng tubig at Espiritu Santo ay nangyari at natupad sa sakramento ng binyag. Sa pamamagitan ng tubig sa binyag at banal na langis na nagpapakilala ng paglukob ng banal na Espiritu, ang nagpabinyag ay naisilang muli at naging anak ng Diyos. Kaya ang pagsilang muli sa tubig at Espiritu Santo ay tumutukoy sa sakramento ng binyag. At upang maitaguyod at mapalago natin ang bagong buhay na ating natanggap mula sa Diyos sa sakramento ng binyag, tulad ng batang bagong isinilang, kinakailangan din natin ang sumusunod upang mapalago at mapangalagaan ang ating buhay espiritual. Una, daily food, pagkain sa araw-araw. Kailangan nating uminom ng puro gatas ng salita, pure milk of the word, sa pamamagitan ng pag-aaral at pagninilay. Pangalawa, kailangan din natin ang fresh air, sariwang hangin. Kailangan nating laging magdasal or maubusan tayo ng oxygen dahil ang dasal ay ang oxygen ng ating kaluluwa. Pangatlo, kailangan din natin ang regular exercise. Kailangan nating isabuhay sa araw-araw nating pamumuhay ang ating mga natutunan mula sa salita ng Diyos. Pang-apat, kailangan natin ang adequate rest, sapat na pahinga. Ibig sabihin, kailangan nating magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Panglima, clean surroundings o malinis na kapaligiran na kailangan nating iwasan ang masasamang influence, masamang grupo, masamang kasamahan o ang mga masasamang tao at anumang nagpapahina ng ating spirituality. Pang-anim, loving care. Kailangan nating makibahagi o maging aktibo sa gawaing simbahan, sa mga Christian organization, sa mga mandated organization ng simbahan, kung saan patuloy nating mapakinggan ang salita ng Diyos at ang turo ng simbahan. Pang-pito, periodic check-ups. Kailangan mayroon tayong regular examination of conscience or examination of spiritual health. At noong nakalipas na pagdiriwang ng muling pagkabuhay, sinasariwa natin ang ating mga pangako sa binyag. Alalahanin natin ang mga ito
sa ating pagninilay at pasalamatan natin ng Diyos sa natanggap nating bagong buhay kay Kristo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.